Ayun, good morning sa mga idol nating trader dyan. Pag-usapan natin ngayon yung about sa breakout trading or buy on breakout. Ang disadvantage dyan, yung fake out. Ngayon, pag-usapan natin kung paano natin maiwasan yung fake out. Most of the time, pag bumili tayo sa breakout, kadalasan, for example, bibili tayo ng lalong-lalo na sa umaga, maaga siya nag-breakout. Pagdating ng hapon, babalik siya dun sa ilalim ng breakout position. Ngayon, ang nangyayari doon, yun tinatawag na fake out. Ngayon, ang pag-uusapan natin kung paano natin maiwasan yung fake out. Titingnan natin dito kay BTC. Si BTC noong 06 November 2024 is nag-breakout siya. Ngayon, nag-breakout na siya, si BTC, yung area nito, breakout na siya. Nag-breakout siya. Tingnan natin to si Dads. Si Dads, 06 November 2024, nag-breakout din siya. Ayan o, breakout din siya. Yung ibig kong sabihin, for example, bibili tayo dito kay Dads. Titingnan muna natin si BTC kung nag-breakout siya, possible. For example, si BTC nag-breakout na, si Dads hindi pa. Possible na pag nag-breakout ito si Dads, itutuloy niya yan, hindi mag-fake out yan. Yun lang ibig kong sabihin. Tingnan natin, may isa pang example dito, si BTC at saka si Ethereum. Tingnan natin si Ethereum. Si Ethereum noong 29 May 2025 is red yung candle niya. Hindi siya nag-breakout. Nasa consolidation siya. Si Ethereum noong 29 May 2025 trinay niya mag-breakout. Yan ang area nito. Yan. Breakout siya, pero anong nangyari? Fake out lang nangyari. Oh. Kasi yung market sentiment ni BTC is consolidation lang siya. Hindi siya nag-breakout. Na, for example, mas magandang strategy, for example, si BTC nag-breakout ngayon, hahanapin natin ngayon yung mga crypto or coin na mini-mirror niya yung mga galawan ni BTC. For example, si Dads. Si Dads, kung titingnan natin, mini-mirror niya yung galawan ni BTC. Nung nag-uptrend si BTC, area na ito. Ito. Nung area na ito, nag-uptrend siya, mark up siya dyan. Nag-mark up si Dads, si BTC, nasa mark up din yan. Ito ang area na yon. Ito yon, area na yon. Yan, area na yan. Yan. Nung nag-consolidation si BTC, ito, consolidation na yan. At the same time, si Dads nag-consolidation din. So, yung galawan nila is the same. Parang mini-mirror niya lang si BTC. Oh. Kaya ang nangyari, yung mga trader, nung ginalaw si BTC, yung area na ito, nung ginalaw si BTC, pinatakbo dyan,
Pag breakout na siya dyan, ini-expect din ng mga trader si Dodge pagagalawin din. Yan. Kaya sinakyan din, ginalaw din talaga. Kita mo yan. Yung area na yun, gumalaw din siya. Isa yan sa mga teknik ng mga trader, lalong-lalo na yung mga day trader, isa yan sa mga ginagamit nila para maiwasan yung fake out. Una mong hanapin talaga yung mini-mirror niya yung yung galawan ni BTC. Mas maganda pag nag-breakout si BTC, hahanapin mo na siya. Kung pa-breakout na siya, pag nag-breakout siya, pwede ka nang bumili. Possible na hindi magkakaroon ng fake out yan. Yan lang, maliit lang na tip ito sa mga trader. Sana kapulutan nyo ito ng kunting aral. Lagi nyong tatandaan, sa trading, walang 100%. Kahit sinong magturo dyan, kahit sinong mentor nyo dyan, palaging iiwasan lang natin yung masunog. At lagi nyong tanda, ibig sabihin, walang 100%, no all in tayo kasi walang sigurado. Maraming strategy sa pagtitrading. Bago kayo mag-trading ng malakihan, aralin nyo muna. Muli, maraming salamat. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, paki-subscribe lang para lumaki ang ating channel.